Hello world! Hello Philippines! Charot! So, ang nanay nyo kasi sinipag na naman. Sinipag sa katamaran. Imbis na ang gagamitin para magwalis, vacuum, ang kinuha ay yung walis lang na parang brush. Pero hindi naman siya yung ganong karumeno mga kanani. Sakto lang na may mawawalis ka. Ito yung araw na umagang-umaga ginising kami. Tapos anong oras na kami pinapasok sa kwarto ng mga katulong? Ito yung umaga na gigil kami ni ate kasi ang aga niyang magpatumawag tapos gusto niya magbilisan. Sinabi pa niya na sa CR alam nga naman paggising diretso ng uniform tapos wala nang hilamos, wala nang hugas-hugas. Ganun no, walang ganun. So ang nani nyo kasi nga laging mainit ang ulo, dadaldal na doon sa harap ng pinto ng nanay nyo. Amo ko, nahiya naman siguro no. Hindi niya binigay sa akin yung maliit na bata, ang ginawa niya, maglinis daw ako ng sala kasi kumain daw yung asawa niya kagabi. Pero pagtingin ko ng sala, kung ano yung iniwan ko nung gabi, ganun pa rin. Thank you naman nang hindi marami ang matrabaho. So mga 3:00 ng hapon, lumabas siya ng kwarto. Sakto naman natulog yung alaga kong maliit. Kinuha niya tong damit at binigay niya sa akin at sabi niya plantsahin ko daw. So ako kasi ay hindi ko ako sanay yung plancha na patayo. Gusto ko yung ganito talaga na lapat ba. Dito kasi ako mas komportable sa ganito. Yung parang mas madali ang trabaho sa akin pag ganito yung plancha. Hindi kasi ako komportable yung steam na nakatayo lang. Parang pakiramdam ko umuusok lang pero hindi napaplansya ng maayos. Kaya pag nagpa-plancha siya sa akin, kahit damit niya, maliban lang sa abayan niya, kasi yung abayan niya hindi naman ako nagpa-plancha, minsan si ate. Na talaga ako dito sa kwarto namin at dito ako nagpa-plancha. Ito yung dahilan kung bakit nagpabili ako sa kanya ng kabayo. Ni-request ko talaga yan sa kanya mga kanani. Pati yung plancha, kasi yung plancha dati, hindi siya ganyan, yung parang linalagyan ng tubig. Parang yung plancha lang na natural lang siya na nagiinit na may mga number. Problema kasi nasira iyon, nabasa, kaya hindi na gumana. Tapos, hindi kami makapagplancha ng mga uniform namin. Kaya ni-request ko talaga yan sa kanya mga kanani. Pero mga kanani, 10 years yan bago dumating na in-order ko sa kanya. Pero okay lang, at least bumili pa rin. Hindi tulad ng iba na pag sinasabi ko na bili ng ganito, ang sagot lang, inshallah. Pag magsabi yan ng inshallah, alam ko na yung kasunod niyan. 10 years yan bago bumili. Itong plancha na to, siguro 2 to 3 months bago niya yan nabili. Kasi bago pa lang siya mga anak no, nagsabi na ako. Mga siguro yung tiyan niya 7 months. Tapos nakapanganak na lang lahat-lahat. Wala pa, hindi pa nakabili. Nung time kasi na yon, nagpa-plancha sa yung amo kong lalaki ng destasya niya. Ang tagal kumulo ng tubig doon sa steamer na nakatayo. Nagmamadali siya, kay late na daw siya sa trabaho niya. Hindi naman nagsabi na may pasok pala yun, may trabaho pala yun. Tapos doon siya nagsabi na sora. Ginawa ng nanay niyo kasi nadali na naman ako sa sora na yan. Doon na ako nag-request ng kabayo at plancha. Gusto nila lang madalian, di mas madali yung kasi mas mabilis uminit, mas madali pa yung magplancha. So dito mga kanani, nagpunta pala sila sa labas para bumili ng ice cream. So ang nani nyo kasi paborito ang ice cream, buraot na naman tayo. In a good way naman mga kanani nga pang buburaot. Tapos na kami ni ate kumain ng kanin dyan. Siguro mga gabi na to, mga 7 or 8 na to ng gabi. Naalala ni ate ang ice cream. So kay paborito ng bayan ang ice cream, yalla. Kumain na kami lahat ng ice cream. Pati mga bata kumain na rin sila kahit gabing-gabi na. Hindi ako makakain ng mga ayos kasi may bata akong hinahawakan. Tapos yung ipin ko ba na sa lamig. So ang ginawa ng nani nyo, nilapag doon ang bata para makakain ako ng maayos ng ice cream. Kaharap ko kasi dyan si ate, sabay kaming kumakain ng ice cream. O diba, parang magjowa lang. Sana all may kasabay kumain ng ice cream. Pero ganoon naman talaga kami ni ate. Kahit anong kainin namin sabay. Kahit magtimpla ng kape, sabay. Sana all.